yung mga halaman na nabubuhay o gumaganda sa ganitong panahon. Pag tumitindi po yung sikat ng araw, yan po yung times na talagang nagsisilabasan na po yung kanilang mga bulaklak. Ay mayroong mga stem at leaves na nag-iimbak ng tubig. Kaya po nagkakaroon po siya ng magandang bulaklak, no? Na talaga nagpapaganda sa atin. Hello everyone! This is Sir Misunap, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, pag-usapan natin yung mga halaman na nabubuhay o gumaganda sa ganitong panahon na papuntang summer, medyo mainit yung araw, bihira yung ulan, pero lesser lang yung ating pagtingin sa kanila o pag-aalaga dahil minsan busy tayo. Ano kayong halaman yung gaganda pag ganitong panahon, no? Malalaman natin yan sa ating pagbalik, kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Isa ba kayo dun sa mga tao na naghahanap ng halaman na talagang gumaganda pag ganitong panahon, At meron ako mga recommendations, 5 halaman po yan na sa tingin ko kapag ganitong panahon mas nagbo-bloom, mas lumalaki, mas nag-aanak at kayang-kayang ma-survive yung init ng araw, Tara, isa-isahin natin, ikot tayo sa ating garden, pakita ko sa inyo yung mga sinasabi kong mga halaman. Sa una po nating halaman ay ang mga bougainvillea, Pag ganitong panahon yung mga bugis, sikat na sikat, dahil po ito yung panahon na talagang naglalabasan yung kanilang mga bulaklak mula sa suloy po ng mga bracts na tinatawag. Yan yung mga mapupula at makulay na dahon, yan po ay gumaganda kapag ganitong panahon, kapag tumitindi po yung sikat ng araw, yan po yung times na talagang nagsisilabasan na po yung kanilang mga bulaklak. Ang ginagawa po natin minsan dito, tinatanggalan natin sila ng mga dahon, kinakalbo natin, yung mga malalaking dahon tinatanggal natin, at the same time nagpapataba po tayo, nagpa-fertilize. Ang usually po ginagamit dito is complete fertilizer, yung 14-14-14, yan po madalas, at para po magbulaklak siya at talagang ma-force, kapag halimbawa pong nag-wild siya, humakaba po yung mga dahon niya, yan po yung mga season na nag-uulan. Pero kapag ganitong panahon po, alagaan siya ng trim para lalong mapaganda at mapabulaklak, at sa gayon po mas ma-enjoy natin yung ganda ng bulaklak kapag ganitong summer, May iba't iba po yung varieties, iba't ibang kulay na talaga namang nag-a-attract ng ganda sa ating mga garden, Bigyan po ng enough na sunlight at ilang araw lang po, ilang linggo lang, pagkatapos mag-fertilize, makikita nyo na po na magbubloom na po yung mga bulaklak niya. Sa pangalawa naman po nating halaman ay ang mga adenium. Napakagaganda po ng mga adenium, lalo na pagsasapit ang ganitong panahon, Bakit nga ba siya maganda, Unang-una po, kahit na konti po yung ulan na tatanggap at talagang konti yung tubig, limited lamang, gaganda pa rin po ang adenium dahil po dun sa kanyang mga stem na talaga namang makikita yung nag-store ng tubig. At ang mga adenium po, tinatawag ding desert rose, dahil nga po ito hindi kailangan ng sobrang tubig para mabuhay. At kapag ganyan po na nauuhaw at talagang sobrang init ang panahon, mas lumalabas po at napipilitan siyang maglabas ng bulaklak, yung ating adenium. Marami rin po itong kulay at iba't ibang variety, Meron mga pong ang mga petals niya ay mga double petals na tinatawag, multiple petals, at iba't ibang kulay, may dark, may red, yellow, at kung ano-ano pa, na talagang nagpapaganda sa kanya. Kapag ito po nagkasabay-sabay mamulaklak, talaga naman pong attraction yan sa ating garden, Kahit po bihira nyo siyang
diligan or tingnan, kapag naman po talagang nabibigyan siya ng enough na sunlight at mainit yung panahon, naglalabasan po yung kanyang mga bulaklak. Pwede po itong i-grap yung mga adenium, at pwede rin po silang patabuin sa pamamagitan ng mga seeds. At yan po isa sa mga magandang alagaan sa panahong ito, yung ganitong mga adenium. Sa pangatlo naman nating halaman ay ang mga cactus and succulents. Alam naman po natin na ang mga cactus and succulents ay mayroong mga stem at leaves na nag-iimbak ng tubig. Kaya po mas lesser po yung ating pagdidilig sa kanya, ay mas okay, no? Naiiwasan po yung pagka-fungus at naiiwasan din po yung paglabas ng mga insekto, no? Kapag halimbawang yan, medyo mainit, kapag naman po kasi nagtatag-ulan, ito po medyo sila yung times na dapat ingatan, para po hindi siya ma-overwater, no? Marami pong uri ang mga cactus and succulents, iba't iba ang forma, kaya nakakatuwa kapag halimbawang tinitingnan mo sila, dahil makikita mo iba't ibang korte ng dahon. Pag ganito rin pong panahon, lalabas po yung kanilang mga tinatagong kulay, mas lesser po yung tubig, mas na-stress po siya, sa pagtama po nung araw, mas nadidevelop yung magandang kulay ng ating mga succulents. Kung halimbawa po kumupas na ang ating mga succulents, at dahil kapag palagi ang dinidilig ito, na iiba po, at lalo na kung halimbawa po yung lugar nyo hindi masyadong malamig, yan po yung nangyayari, kumukupas, nagiging green, nagiging bluish yung mga leaves po nila, pero kapag naman po halimbawa na talagang natamaan siya ng enough na sunlight, nagkakaroon po siya ng pagbalik ng kulay, mas na-stress po, mas lumalabas yung mga kulay ng ating succulents. Bigyan lang po siya ng magandang potting mix kung kayo po ay nasa lowland, para hindi po siya na-overwater. Minsan po kasi kapag halimbawang nasa lowland sila, ang nangyayari po dyan is natutunaw, at dahil po dun sa kakaroon po ng overwatering na tinatawag, at lumalambot po yung stem nila. Pero kapag magandang lupa po yung ginamit natin, tiyak na mabubuhay at lalago yung ating mga succulents. At kapag nabuhay nyo po yung inyong mga succulents at napalago na, maaari po kayong magpadami niyan sa pamamagitan lamang ng stem propagations. Maaari din pong leaf propagations, dahil po yung mga leaf niya tumutubo rin po, medyo matagal nga lang, unlike kapag stem po yung gagamitin nyo, talagang dadami po yung inyong mga succulents kahit nandito po kayo sa lowland. Sa pang-apat nating halaman, ang mga plumeria. Ang mga plumeria po parang kalachuchi yan, yung mga adenium, lahi-lahi po niyan, pag ganitong din pong panahon, lumalabas yung kanilang magagandang bulaklak, meron pong iba't ibang klase ng bulaklak yan. Ito pong plumeria natin, yan yung kulay yellow na may white, at kita nyo po yung kanyang mga dahon, ganyan siya. Pero ito po nagiging mataas na puno, dahil nagkakaroon po siya ng branch out, yung kanyang mga sanga talagang lumalaki, at yung kanya pong pinaka kahoy, na trunks, nagiging wood po siya, tapos tumataas, at yan, nagkakaroon po siya ng maraming branches, at ito po kapag kita nyo, pag ganitong panahon at nasisikatan ng araw, ang ganda po nung kanyang mga paglabas ng bulaklak niya. Lumalabas po yung mga dahon niya, tapos nagkakaroon po siya ng magandang bulaklak, na talaga nagpapaganda sa ating mga kapaligiran. At sa huling-huli po natin na halaman, ang mga snake plants. Pansinin nyo po, kapag ganitong panahon, lesser po yung problema natin sa mga snake plants, unlike kapag nag-uulan, talaga naman pong yan, masyado po silang nagkakaroon ng mga fungus, mga insects na talaga namang nagpapalambot din sa kanila at nagpapatunaw, pero po ang mga snake plants parang kapamilya din yan ng mga succulents, ng mga binanggit natin kanina. Kaya nga po, ito po, pag halimbawang mainit na mainit yung panahon, at talagang ganito yung mahilig po kasi ito, kasi tropical plants po ito, talagang
gumaganda po sila at nagsusuloy po ng mga anak, ano. Basta po maganda po yung binibigay po natin na araw sa kanila. Tapos po yung ganitong panahon na hindi nababasa yung lupa nila, na dilig lamang yung katapat at natutuyo kagad, mas gumaganda po sila. At kahit po lesser lang po yung ating oras na binibigay sa kanila sa pag-aalaga, talaga pong gumaganda, no. Kaya naman po yung mga snake plants po, isa po yan do sa mga halaman na magandang alagaan sa ngayon. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po at nalaman nyo na yung 5 recommendable na halaman na alagaan ngayon at mas gumaganda sila, no? Kaya kung halimbawa meron kayo niyan, tingnan nyo, no? Pansinin nyo po, mas nagbubloom sila, mas lumalago, mas nanganganak, ano? At yan, kung halimbawa kayo naman ay beginners na naghahanap ng plants na para sa ganitong panahon, yan po, maaari nyo lagaan nyo, no, na halaman. Thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na to. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet nyo po ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Herring Misunao or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Sir Misunao nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!